Hello? Kami ng report. Yes, building services. What are building services? Well, in architecture, building services are a system and services that make a building functional and comfortable. They include everything from heating and cooling to the electricity and plumbing. Without these services, a building would not be able to function properly. Building services refer to the various systems and services that help to make a building function, and this can include everything from parking to security to air conditioning and plumbing. In architecture, building services are often integrated into the design of the building in order to create a more efficient and comfortable space. Now, what is the relevance of building services in architecture? Well, building services play a central role in contributing to the design of the building, not only in terms of the strategies and standards to be achieved, but also in facade engineering. The weights, the sizes, and location of major plant and equipment, the precision of vertical service risers, and routes for the distribution of services and risers, and so on. Without these four primary services, our buildings would be uncomfortable and even a dangerous place to inhabit. Water is essential for drinking and sanitation, and gas and electricity provide power for heating, cooking, and lighting. And drainage is also vital for removing wastewater and sewage from our homes and businesses. Now, Gusto mo bang magpagawa ng bahay? Dapat may pera ka. Ako nga pala si Sir Gustaya, bago-ulat tungkol sa plumbing systems na mahalagang bahagi ng building services. Tinitiyak nito ang supply ng malinis na tubig at ang maayos na pagtanggal ng wastewater para sa kalusugan, ginhawa at functionality ng gusali. Ang plumbing system ay binubuo ng water supply system na gumagamit ng mga pipes tulad ng copper, PVC at PEX, kasama ang valves para kontrolin ang daloy at pressure ng tubig. May water meters din para sukatin ang konsumo. Kasama rin dito ang mga common fixtures tulad ng faucets, toilets, showers at bathtubs, pati ang mga water heaters na nagbibigay ng mainit na tubig. Kung may gas, may piping din para dito na ginagamit sa heating or appliances. Para naman sa drainage, may mga drain pipes na nagtatanggal ng wastewater papuntang sewer o septic kasama ang traps para pigilan ang pagpasok ng sewer gases at vent pipes para sa airflow na nagpapanatiling maayos ang daloy. Dapat sumunod ang design ng plumbing sa building codes at health standards, gumagamit ng durable materials at nakikikoordina sa mechanical at electrical systems. Regular na maintenance, leak detection at cleaning ang kailangang gawin para masiguradong maayos ang operasyon at ligtas ang building occupants. Ang plumbing system ay kritikal sa overall health, comfort at safety ng isang gusali. Hi, ako nga pala si Maris Fajardo, mag-uukol tungkol sa fire alarm systems na isa sa pinakamahalagang bahagi ng building services. Ang mga sistema na ito ay dinisenyo upang maagang madetect ang mga apoy, alertuhan ng mga tao at gabayan sila para sa ligtas na evacuation. Ang fire alarm system ay may pangunahing bahagi tulad ng Fire Alarm Control Panel o FACP na siyang nagmamonitor at nagpoproseso ng signals galing sa mga detectors gaya ng smoke, heat at flame detectors. May manual pull stations din para kung may emergency, pwedeng manual ang pag-activate ng alarma. Di ko nagagalaw ulo ko. Okay na to. So, this is an example of a fire alarm system. Para naman sa notification, gumagamit ito ng mga tunog tulad ng horns, sirens at mga flashing lights para maabusuhan ang mga occupants ng mabilis. Ito nga pala ang example ng tunog ng fire alarm system. May sapat ding power supply kasama ang backup batteries para tuloy-tuloy ang operasyon kahit walang kuryente. Nakikipag-integrate ang fire alarm sa HVAC system
upang kontrolin ang smoke ventilation at maiwasan ang pagkalat ng apoy. Konektado rin ito sa building management at security systems para mabilis ang evacuation tulad ng pag-unlock ng mga pinto. Ang tamang design at installation ay sumusunod sa fire safety codes para masakop ang lahat ng critical na area. Minsan, modular at scalable ang mga system depende sa laki ng gusali. Regular ang testing at maintenance para masigurong reliable ang system sa oras ng pangangailangan. Sa kabuuan, nagbibigay ito ng proteksyon sa buhay ng occupants at ari-arian, pati na rin tamang suporta sa mga insurance at regulasyon. Tamang paalala, kapag may nakitang sunog, huwag munang unahin ang pag-video at i-report ito sa mga kinauukulan. Ako si Wendell Bona. Ang mechanical system ay core component ng building services na mahalaga para sa safety, comfortable at function indoor environment. Kasama dito ang heating, ventilation, air conditioning o HVAC, elevators at escalators. Nilalayon nitong kontrolin ang temperatura, hangin at utility services upang mapanatili ang kalusugan at ginhawa ng mga occupants. Kadalasang kinokomplement nito ang electrical at plumbing system para sa optimal performance ng gusali. Ang mga heating system tulad ng boilers, heat pump at nagbibigay ng init habang ang ventilation ay nagpapapasok ng sariwang hangin at kumukontrol ng humidity. Ang air condition naman ay nag-cool at nagde-modify ng hangin lalo na mainit na lugar. Kasama rin rito ang mga vertical transport system gaya ng elevator at escalators para sa ligtas na mabilis na galaw ng mga tao gamit sa loob ng gusali. May mga firing system din katulad ng sprinkler na minsan bahagi ng mechanical services. Ang mga disenyong mechanical ay sumusunod sa building codes at gumagamit ng automation para sa energy efficient ng safety, regulation and maintenance para sa masigurado, tuloy-tuloy ang operasyon at maiwasan ang problema. Sa pangkalahatan, ang mechanical system ay pundasyon ng performance ng gusali, occupants, comfort at sustainability goals ng building services. Ako nga pala si John Paul Oyon at ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa electrical systems. Ang electrical systems ay isang bahagi ng building services na responsable para sa safe at reliable power distribution. Ito ang nagsusupply ng kuryente papunta sa mga lighting outlets, appliances at iba pang building services sa isang gusali na nagsisiguradong safe at ligtas. Sa bawat gusali o bahay, mahalaga ang maayos at ligtas na daloy ng kuryente. Para magawa ito, kailangan natin intindihin ang service entrance. Ito ang unang bahagi ng electrical system kung saan dumadaan ang kuryente mula sa power company papasok sa loob ng gusali. Sa pamamagitan nito, masisiguro natin ang tamang pagpasok, pagsukat at kontrol ng kuryente bago ito ikalat sa iba't ibang bahagi ng gusali. Ito ay binubuo ng mga kable na kumukonekta mula sa poste ng utility provider papunta sa loob ng gusali. Dito rin nagmumula ang kuryente bago ito makarating sa main breaker o pangunahing switch. Sa kabuuan, ang service entrance ay mahalagang bahagi ng electrical system dahil dito unang dumadaan ang kuryente bago magamit sa loob ng isang gusali. Ito rin ang nagsisilbing kontrol at proteksyon para sa buong electrical installation. Sa pamamagitan ng tamang pagkalagay at pagsunod sa electrical standards, natitiyak natin ang kaligtasan at maayos na paggamit ng kuryente sa anumang struktura. Electric meter. Kapag nakarating ng kuryente sa bahay sa pamamagitan ng service entrance, dumadaan ito sa electric meter. Ang meter ay maaaring nakakabit sa panlabas na pader ng bahay o maaaring nasa loob. Nire-record ng meter ang lahat ng konsumo ng kuryente sa bahay na sinusukat sa kilowatt hours. Halimbawa, ang isang 100 watt na bombilya na naka-on ng 10 oras ay gagamit ng 1 kilowatt hour na kuryente. Ang mga meter ay maaaring analog o digital, ngunit karamihan sa mga bagong meter ngayon ay digital at maaaring basahin ng malayuan. Circuit breaker.
Ang circuit breaker ay isang electrical safety device na ginagamit upang protektahan ang electrical current mula sa short circuit, overcurrent at iba pang abnormal na kondisyon na maaring magdulot ng pinsala o sunog. Ang pangunahing layunin nito ay otomatikong patayin o i-disconnect ang daloy ng kuryente sa isang circuit kapag may nangyaring aberya, gaya ng labis na kasalukuyang dumadaloy or overload o isang short circuit. Alam mo ba kung anong Tagalog ng clinic? Eddie, pinindot. Ang switch ay isang device o kagamitan na ginagamit upang kontrolin ang daloy ng kuryente sa isang electrical circuit. Sa simpleng paliwanag, ginagamit ang switch upang buksan at isara ang isang circuit. Kapag ang switch ay nasa on na posisyon, ang kuryente ay dumadaloy at kapag nasa off, ang posisyon naman ay naharang nito ang daloy. May iba't ibang klase ng switch tulad ng single pole switch, double pole switch, three-way switch, four-way switch, at smart switch. Meron ding dimmer switch at keycard switch na usually nakikita natin sa mga hotel. At ngayon ay dito naman tayo sa electrical boxes. Ang electrical boxes ay lalagyan o kahon na ginagamit para sa mga electrical connections or splicing, tulad ng switch, saksakan, o kahit anumang dugtungan ng cable, ilaw at iba pang electrical devices. Ito ay nagbibigay protection sa mga wire, tumutulong para maiwasan ang short circuit, sunog at aksidente sa kuryente, at pinapanatiling malinis at maayos ang mounting point ng mga electrical components. Meron tayong common types of electrical boxes. Una is ang junction box. Dito pinagdudugtong ang mga kable. Ginagamit ito para ligtas at stable ang connection. Nasa loob para hindi mabasa o masira. At para iwas short circuit at sunog sa kuryente. Ang pangalawa ay utility box. Dito nilalagay ang switch o saksakan. Makikita mo ito sa dingding para mas madaling magamit. Pinagtatayuan ito ng mga electrical devices. Ginagamit din ito para malinis tingnan at maayos ang kabit sa mga electrical devices. Number 3. Waterproof box. Ginagamit ito para sa mga outdoor installation o sa labas ng bahay. Water resistant din ito at madalas may cover. Ginagamit din ito sa garden lights or outdoor outlets. Higit sa lahat, panel board. Ito ang pinakasentro ng kuryente sa bahay. Dito mo makikita kung alin ang may sablay. May breakers para protektado ang linya at kung overload o short, ito ang unang sasalo. Ang susunod naman ay ang wires. Ang wires o kable sa electrical system ay mga daluyan ng kuryente. Sila nagdadala ng elektrisidad mula sa power source tulad ng generator, transformer, papunta sa mga appliances, ilaw at iba pang devices na nasa bahay o gusali. Mga pangunahing bahagi at gamit ng wires. Una, conductor. Ang metal na bahagi, kadalasan tanso o aluminum. Itong aktual na nagdadala ng kuryente. Ang pangalawa naman ay ang insulation, na kadalasan ay plastic o rubber coating. Pinoprotektahan nito ang tao laban sa electric shock at pinipigilan ang short circuit. Hi, ako nga pala si Jude Malnegro at tatalakayin naman natin ang telecommunications. Ang telecommunications ay pangunahing elemento ng building services na integrated sa modernong building infrastructure para suportahan ang communications, safety, automation at operational efficiency. Sa building services, ito ang communication backbone ng nagko-connect ng iba't ibang systems tulad ng HVAC, lighting, fire safety at security sa pamamagitan ng Building Automation System o BAS. Pinapadali ng telecommunication networks ang real-time data transmission sa pagitan ng sensors, controllers at actuators sa buong gusali, kaya mas naging efficient ang energy use, comfort at safety ng mga occupants.
Mahalaga rin ito sa security at safety systems gaya ng CCTV, fire alarms at access control na umaasa sa telecom infrastructure para sa signal transmission at control. Kasama rin sa telecommunication infrastructure ang structured cabling na nakaayos para sa scalable at organized na connection ng workstations, data centers at telecom rooms. Ang integration ng telecommunication sa building services ay nagdudulot ng centralized building management, cost savings at mas magandang experience para sa mga gumagamit ng gusali, kasama na ang smart building features tulad ng remote monitoring at automated controls. Minsan it doesn't work, and by minsan I mean most of the time it doesn't work. I'm from IT. Ako si George Binibajo, reporting on CCTV services. Ang CCTV ay isang closed system ng video cameras na ginagamit para sa surveillance at security purposes. Layunin nito ang magbigay ng mas mataas na kaligtasan, iwasan ang krimen at makatulong sa investigasyon sa pamamagitan ng live monitoring at playback ng mga recordings. Ang core components ng CCTV system ay ang mga cameras, recording devices, monitors, video management software, cables at connectors, power supply at accessories na ginagamit para sa installation. Pag-uusapan natin ang cameras, halimbawa doon ay ang mga dome, bullet, PTZ or pan tilt zoom, at C-mount types, depende sa pangangailangan, ginagamit ito sa loob o labas ng gusali. Kung saan man may ilang, kung saan ay ilang may night vision para sa visibility kahit madilim ang paligid. Mayroon ding monitors na nagpapakita ng live at recorded videos sa mga malalaking security room. Kadalasan ay multi-monitor setup ang gamit para mas malawak pa ang view. Kailangan din ang tamang cables, power supply at accessories para sa maayos at tuloy-tuloy na operasyon. Ginagawa ito base sa site assessment para maayos ang placement at coverage ng cameras. Ang CCTV ay karaniwang ginagamit para sa commercial, residential at public areas para masiguradong ligtas ang mga tao at ari-arian. Here we are at the lush forests of the hardware store. Here lies the wild Archosaurus. They are known to inappropriately touch anything they see so they could get a sense of what they will be drawing.